Gabi pa lang ay kinausap na ako ni Bunso, nagigisingin ko daw siya ng 8 AM kinabukasan. Dahil pupunta nga daw siya ng court. At tawang-tawa nga daw sa kanya si Kuya Ryder. Wala na nga tsinelas ay binato pa ang susi. Yun na nga, magkakaroon daw ng religious activity sa court at invited silang mga bagets. Kinabukasan nga ay mas nauna pa siyang nagising sa akin. At pagmulat ko ay nagsa-cellphone siya sa tabi ko. Tinanong ko kung bakit hindi siya pumunta ng court 8 na. At nakikita ko nga sa kanya mukha na dismayado siya. Need daw kasi isama ang parent. Alam naman niya na hindi talaga niya ako mapapapunta doon. Kaya siya malungkot. At iyan nga ang kwento kung bakit kami nagpa-grab ng food. Dahil doon sa naon siyang pa-Jollibee sa court ay ako ngayon ang gumagastos. Ang sabi ko sa kanya ay papayag ako magpa-grab kami ng pagkain pero ililista ko yan as utang niya. At kung maka-okay naman, akala mo'y sumasahod siya buwan-buwan. Kaya kapag nakukuha niya na yung cash assistance niya ay kukunin ko yun bilang pambayad ng kanyang utang. Hindi ko tinuturuan mangutang ang anak ko, bagkus nagpaka-practical lang ako. Kesa naman maubos ang pera niya, kabibili niya sa tindahan sa labas nang walang napupuntahan. Maraming perang makulit na yan at nagtataka na lang ako ay wala na daw. Hinanap ko pati yung pera na binigay ng tito niya nung pagkababa ng barko ay pati yun ay wala na rin. At kapag naman inuutang ko yung pera niya ay wala pang 24 hours ay sinisingil na ako. Kaya hindi mo talaga mautakan niya Bunso ko pagdating sa pera. Pagkatapos ng kumain ay lumapit siya sa akin at sabi uugain ko raw yung ngipin niya. Pumunta na raw kami ng dentist para ipabunot na yung ngipin na umuuga na. Ang sagot ko naman ay bakit pa natin kailangan pumunta ng dentist? Ikain-kain ko naman niyang bunutin. Bukod sa pagiging teacher ay marami pa akong alam. Minsan nurse ako, minsan abogado rin. Lately nagiging construction worker at ngayon naman ay magiging dentist. All around ito. At maswerte ang jowa ko sa part na yon. Sa bunganga ko nga lang medyo hindi. Kaya pinapunta ko na kaagad siya sa CR. Dahil alam ko naman na dudura at dudurayan kahit saan. Noong una wala pa nga siyang tiwala sa akin, natatakot daw siya. Pero ina-assure ko sa kanya na wag siyang matakot dahil alam ko ang ginagawa ko at magaling ako sa lahat ng aking mga ginagawa. Aba naman, kung matakot pa siya sa magaling, ewan ko na lang. At hindi nga siya mapakali akit baba sa bowl. Pero teka nga, kapag talaga hindi ginagamitan ng filter ang camera, ay nakakatakot ang mukha ko. At mas lalong nakakatakot pa nga mukha ko kapag nagulat. Effort na effort ba naman ako sa pagtali? Yung pala, hinihigpitan ko pa lang yung tali ay natanggal na bigla yung ngipin. Kaya ang gulat ko dahil biglang nawala yung ipin niya. So ganon-ganon lang, nakatipid na ako ng 800. Kesa pumunta pa kami ng dentist, yung pamasahe pa namin, yung pagkain pa namin, yung bayad pa namin, o diba? Kapag talaga super tight na ang budget mo, ay makakahanap ka ng mga paraan kung saan ka makakatipid. Lalo pa sa panahon natin ngayon na marami palang umaasa sa atin na hindi man lang natin alam. Yung tipong tipid na tipid ka sa sarili mo na wag gumastos. Hindi mo alam na ibinayad mo na rin pala yung iba sa kuryente nila.